Pag lagi kang umiinom, nagda-drugs, naglalaro, itong mga hormones na to na happy hormones, release, nadideplete at minsan sa lagi kang release ng hormones na happy, hindi mo na alam kung kailan ka dapat maging happy. At itong mga taong ito nalululong sa droga, nagiging addict sa alcohol, sa drugs, kasi yung dopamine, yung happy hormones, hindi na sapat. Kaya nga dito pumapasok yung addiction sa lahat ng bagay. Magmula sa laro at lahat ng bagay na kina-enjoyan mo. Droga, alcohol, lahat. Pag nag-enjoy ka sa isang bagay, naging addict ka, ang sarap nitong apat na to. So ang saya-saya mo lagi, pag lagi kang naglalaro, pag lagi kang naglalasing, pag lagi kang nagdodroga, o kung ano man ginagawa mo pa. Yung iba, sex, addict, lahat na magpapasaya sa tao ito. Kaso ang buhay ng tao, hindi laging masaya at hindi laging malungkot. Buhay natin, we are emotional being, may time na masaya ka, may time na malungkot ka. Hindi pwedeng laging masaya. Nakoconsume tong mga to. Na-overuse. So piliin mo lang yung gerang papasukin mo. Sarili mo, nakikialam ka sa problema ng mundo, yung kwarto mo nga, hindi mo maligpit. Yung kalat mo, hindi mo malinis. Yung dumi ng kapitbahay, pinapakailaman mo, ilabahan mo, hindi ka pa naglalaba. Know your priorities. Pag alam mo tong priority mo, hindi ka masyadong mai-stress. No? Alam mo yung limit mo pag lumagpas ka. Number 1, ang priority ng bawat tao, si God. Wala na tong tawaran. Pag kay Lord, tapos pamilya nagtapat, una si Lord. Pangalawa, pamilya. Pangatlo, ang business. Pangatlo, ang work. Dahil pag ginulo nyo tong cycle na to, itong sequence of priorities, mai-stress ka dahil magpapatong-patong yung responsibilities mo. Pero tandaan mo, yung naghahabol sa pera, nalalayo sa Diyos. Sabi ng Deuteronomy 28, pag ikaw sumunod kay Lord, blessing will overtake you. Si pera ang hirap habulin. Kaya pag hinabol mo pera, mahihirapan ka. Pero pag inuna mo si Lord, hinabol mo si Lord, ang pera hahabulin ka.